Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos sa makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang propeta sa Biblia ay ang mga tao na nagsasalita sa pangalan ng Diyos. Sila ang tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Pero sa Bible, ang mga prophets ay palaging inuusig. Pinatatahimik sila ng mga tao. Bakit kaya? Kasi ayaw ng mga tao na makinig sa sinasabi ng Diyos. Gusto nilang gawin ang ibig nila, kaya pinatatahimik nila ang mga propeta. Ito ay naranasan ni Propeta Jeremias. Kahit na ang mga akala niyang kaibigan niya ay laban sa kanya. Minamanmanan nila ang mga hakbang niya. Nag-aantay lang na magkamali siya upang maidahilan na ligpitin siya. Kahit na ang mga propeta ay inuusig at pinatatahimik, patuloy pa rin silang nagsasalita. Natatakot din sila sa mga kaaway, pero mas natatakot sila sa Diyos. Ang takot nila sa Diyos ay may kasabay na tiwala. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Ipagtatanggol sila ng Panginoon. Inililigtas ng Diyos ang mga api sa kamay ng mga masasama. Takot sa Diyos at tiwala sa Kanya ang dahilan ng pagtiyatiyaga ni Jeremias. Kaya pinaubayan na lang niya ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos. Tayong mga binyagan ay nakikiisa sa buhay ni Jesus. Dahil dito tayo rin ay nakikiisa sa kanyang misyon. At ano ba si Jesus? Siya ay Kristo. Siya ang itinatalaga na maging hari, pari at propeta. Ang lahat ng binyagan ay may misyon din na maging propeta. Magpahayag tayo ng mensahe ng Diyos. Ipaabot natin sa iba ang gusto ng Diyos, kahit na ito'y hindi pakikinggan ng mga tao. Kaya bilang mga Kristiyano, aasa din tayo na kokontrahin tayo kung ang paninindigan natin ay makadiyos. Kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan
ang mga nagpapalaganap ng kasinungalingan ay magagalit sa atin. Kapag tayo ay nanindigan para sa buhay, tulad ng buhay ng mga sanggol sa tiyan ng kanilang mga nanay, magagalit sa atin ang nagpropromote ng abortion. Kapag pinagtatanggol natin ang karapatan ng mga tao, ang nang-aabuso na makapangyarihan ay lalaban sa atin. Asahin natin ito. Nangyari ito kay Jeremias at sa mga propeta, at mangyayari din ito, at nangyari din ito kay Jesus mismo. Hindi mawawala ang krus sa buhay ng mga tapat na Kristiyano. Kasi ang sinusundan natin ay ang isang ipinako sa krus. Pakinggan mo ako, Panginoon, kapag ako ay tumatawag sa iyo. Naniniwala ako na hindi mo ako pababayaan sa mga taong ang hangad na ako ay magkasala at mapahamak. Sa iyong kamay, pinauubaya ko ang aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.